So ayun, okay, KGX, kamusta kayong lahat? Una sa lahat, pakita muna natin yung inopen natin future bago tayo dun sa mga news natin. Ang titindi ng mga news ngayon, mga idol, no? So pero ang ganda ng mga prediction natin kay Bitcoin, no? So lahat nakuha yung from 105 to 103. Una yung 103 kagabi, mabibreak, and then pumunta ng 105, and then 105 going to 103 and 102.2. Nakuha yan kanina, and then ngayon lumipad. So far, ang in-open natin ETH, nag-open tayo kanina ng ETH around 47% na. Bitcoin, nag-open din tayo, 22% na si Bitcoin natin. Si RAT, nag-open din tayo, is 21% na tayo kay RAT. And ALC, TA ulit tayo dito, negative 9 tayo kay ALC. And kay COW, no? Kay COW USDT, positive 16% tayo. Yung kay COW is dalawang beses na tayo nag-trade dyan. So, ang sinasabi ko kasi sa kanila, once na 20% out na, no? Tapos balik na lang kagad. And then ngayon, syempre napaka ni ETH eh. Kumbaga kung mapapansin natin, outperform talaga si ETH. Pero sinabi ko kanina, tatry kong pumasok kay ETH. Ngayon pumasok ako ng 3275. So nasa 3318 na si ETH ngayon, which is 52%. Okay, BTC is okay pa rin, pero tingnan natin yung ating graph dito, no, para at least lahat makita natin, hindi yung karaniwan sa iba nanguhula lang ng trade, no? Pero mas maganda kung meron kayong sariling support and resistance. So far, ito yung ating 1-day time frame. Ito yung sinasabi ko na once na nasa 102 tayo, uminto yung 102 time frame, 102 price ng BTC dito sa 1-day time frame, medyo safe tayo dyan. Okay? Kaya lang, kung mapapansin nyo, nandirito siya sa ilalim, no? Diyan siya pumunta. So, tingnan natin kung ano yung possible na mangyari. Possible ba bukas ng alas 8, nandirito talaga si Candle? Yun yung hinahanap natin. And then ngayon, possible bang bumaba si BTC? So, tingnan natin sa liquidation heat map. So, sa liquidation heat map, so, refresh lang natin yan. Okay, sa liquidation heat map, mukhang ang kukunin muna niya etong area na to, si 103, no? Si 103.9, si 103.9. So, tapos next, kung nandiyan na siya sa area na yan, baka kunin niya din si 104 tonight. Tapos baka ito muna ang i-liquidate niya, itong area na to. So, kung mapapansin natin, may malaking bakante dito. Baka mamaya, pagka na-liquidate niya to, bumaba muna yan, no? Or titingnan natin, once na ma-liquidate niya yan, baka merong pwedeng i-liquidate dito sa area na to, baka magkaroon dyan, or baka magkaroon ng mga matataas na liquidation dito sa area na to. Okay? So, tinitingnan natin dyan kung ilan ba yung mga pwedeng ma-liquidate. Katulad nito, 24 million leverage, 22 million liquidation leverage. So, ayan yun. Pero dito sa ilalim, malaki to. Ito, malaki to. So, nasa 90 million to. Leverage niya, possible na pumunta rin dyan. Pero ako tingin ko, baka kunin muna tong area na to bago magkaroon ng drop, or bago magkaroon ng support dito sa area na to na pwedeng i-liquidate, or baka naman magkaroon ng magandang kuha to. Kumbaga baka mamaya magkaroon ng mga long position dito, di ba, sa area na to, baka biglang tumaas yung pinaka-liquidation nila, or magkaroon ng high leverage dyan sa area na yan. Possible, pwede maging ganun yan. So kaya ako, tinitingnan ko maigi yan bago ako mag-enter. So totally, kung titingnan naman natin, maganda yung pasok natin. Tulad ng sinabi ko ulit, nasa 50%, 22, nasa 20, ano na lang, isa lang yung negative natin, si ALCH. Ngayon, kung titingnan nyo naman dito sa Watchers Guru, grabe si Trump, oh. Naglabas ng meme coin, grabe, lumipad kaagad ang meme coin. And then ETH, walang kwenta si ETH ngayon. So, hindi siya napapansin. Bitcoin, Sol, and XRP ang nagsisiliparan ngayon. Lalo-lalo na tong Trump na yan. Kasi yan Trump coin na yan, kung mapapansin nyo, ang taas na ng market cap. Ito yung market cap niya, umabot na ng 3.5 million ang market cap niya, mga idol, no? So, kung titingnan natin, ay, billion pala, no? O, billion na pala yung market cap nito. So ayan yun. Ayan yung mga tinitingnan natin ngayon. Kaya ingat lang kayo. 4 days, 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 3 days na lang, no? Inauguration at uupo na yan. By Monday sa US, uupo na si President Donald Trump. I think, tingin ko, no? Parang ito, naglabas siya ng meme coin. Ewan ko lang kung totoo yung meme coin niya, kung sa kanya ba talaga yan, o parang, di ba,
So hindi natin masabi pa ngayon. So tingnan muna natin kung ano ba yung pwedeng mangyari. Pwede nating panoorin yung inauguration. Nakaabang lahat ng mga Kryptonians dyan, no? So I think baka lumipad ang Bitcoin, mga Lodi, no? Maglalaro ito. Etong 3 days na to, itong 2 days na to, magiging malaro yan. Kaya ingat lahat, mga idol, okay? So sa mga gustong pumasok sa Telegram natin, napakadaming nag-profit sa Telegram natin, mga idol, no? So check lang natin dito sa Facebook ko kasi dito talaga ako nag-update, no, yung mga nag-profit. Yan. So pakita ko lang sa inyo. So ayan, ito yung ano natin kanina, ito yung mga TA natin sa Bitcoin na possible kunin yung 103k, nakuha yung 103k. Tapos ito naman, meron tayong release dito na kukunin yung 103k kagabi. And then nag 105, tapos nag-video tayo kanina, possible kunin yung 102 tsaka 103. So nakuha din siya. So ito yung mga nag-profit, mga idol, okay? Sa mga gustong pumasok dyan, no, sa Telegram natin, mga kapatid, na ito yun, ito lang yan. PM nyo ako dyan, no? Naka-feature dyan, naka-pin. So PM nyo ako dyan, tapos magkakaroon tayo ng mechanics. Ang mechanics, syempre, dapat under kayo ng link natin sa BitGet, mga idol, at meron na kayong first trade. Kasi hindi tayo magpapapasok sa Telegram ng tambay lang. Diba, trader? Kung sino gusto mag-trade yun. Pero kung tambay lang, negative. Okay? Yun lang sa ngayon, KGX, at malupit na gabi sa inyong lahat.